Guys, ito yung GG7X. So, merong nag-comment sa isang video ko na sabi niya kasi na knock-off pa rin to or peke. Pero kung peke man to, grabe. Talagang parehong-pareho nung leather, nung print. Tas eto, ayan no. Orig eh, diba? Ayan, nakita mo yung kulay. Tingin ko orig to. Pero yun nga, sabi rin sa Google, hanggang 2019 lang daw nag-release ang GG7X. Ang nire-release na ng Molten after ng 2019, itong BG45. So guys, ito yung Molten na BG45. So ito na yung pinalit nila sa GG7X. Yan, original din to. Sa Molten store talaga galing to. So ito yung original. So inalis na, phase out na yung GG7X. Pero kasi marami pa rin sa atin, lalo na sa Pilipinas, pag naglalaro ako sa court, talagang naging paborito kasi sa court natin yung GG7X eh. Kasi maganda ang bound, makapit yung leather niya. Actually, itong BG series nila, katulad ng BG45, okay din naman to. Yun nga lang, napansin ko sa experience ko, kapag ka merong GG7X, tas merong ganito, GG7X pa rin ang pinipili talaga. Mas maganda pa rin yung bounce niya. Pero ang masasabi ko, ito, mas makunat ang leather nitong BG. Yung GG7X kasi madaling mapudpud eh. Kumbaga, mas makunat to. Tapos, eto namang BG, kapag medyo napudpud na to, maganda na rin yung grip, makapit na din, maganda na rin panlaro. Pero ito, yung GG7X, talagang kahit bago pa lang, maganda na. So, bali, nagkaroon na kasi ako ng original nito dati. Tapos, bumili na rin ako ng peking GG7X. So, yung peke na papakita ko sa inyo tong video na to na dati kong video. Ito yung peke na GG7X. Pero nagkaroon na rin ako ng original. Yun nga lang, hindi ko na mako-compare kasi luma na yung original ko, pudpud na. Pero ganito talaga yung original, oh. Kita mo, oh. Nakalagay dito 23 to 27. Pero sabi nga nila, hanggang 2019 lang daw na ang GG7X, di ba? Pero parehong-pareho, pati sa barcode, oh. Ganito rin. Tas yung grip niya makapit. Ito pa, dinala ko sa court tong GG7X tsaka yung BG45 magkasama. Pinapili ko yung mga naglalaro. So, binounce lang nila din dribble. Wala, ito pa rin talaga pinili nilang ipanlaro. Itong GG7X pa din. Sarap kasing i-dribble talaga nito. Parang nakaka-shooter, nakakagamay. Ang dali niyang kontrolin. So, ayun guys, finally nakahanap ako nito dito sa Taobao. Dito sa parang Lazada, dito sa Macau, China. Actually, mahal din siya eh. Nasa 600 map din ang bili ko dito eh. So, kung titignan mo yung presyo, mahal din talaga siya. Presyong original talaga. Pero, base kasi sa itsura niya talaga, para sa akin, kaya actually in-order ko to for lang din. Para meron lang din akong GG7X. Ikikip ko lang siya as collection. Kasi nga, gustong-gusto ko to pang drills, pang shooting. Tas sa tabla ko lang siya gagamitin. Hindi ko gagamitin sa semento para di mapudpud. So ito isang beses pa lang namin nagagamit to. Pinanlimahan namin sa sa covered court naman yung tabla. So okay dun, hindi man mapupudpud yung bola dun. Pero buti nahanap ko to. So kung original man to or kung peke. Kung original to, syempre at least ayos, nakakakuha tayo original. Kung peke naman to, grabe, sobrang gayang-gaya. Yung leather, yung tatak, yung barcode, yung mismong performance niya, yung bounce, yung grip. Parang original talaga eh. So hopefully sana original talaga to. Kung hindi man, sabi kasi ni Google 2019, hindi okay lang. Pero kung sa performance, sa mismong overall ng bola, masasabi kong orig siya. So ayun lang guys. Ano sa tingin nyo? Original ba? Yan na yung barcode, no? Alright.